Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwento natin ngayon ay base sa totoong karanasan ng ating sender. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Mike. Kahit bago pa lang ang channel na to, ay nakasubaybay po ako sa bawat kwento nyo. Sana'y mapakinggan nyo ang aking kwento. Ako ay isang taxi driver dito sa lugar sa Bicol. Alas 3 pa lang na madaling araw ay nag-aayos na ako para bumiyahe. Dahil sa meron din akong mga suki na hinahatid ko sa kanilang trabaho na medyo may kalayuan din sa aming bahay. Kaya araw-araw ay madaling araw pa lang ay umaalis na ako para hindi sila mahuli sa kanilang trabaho. Isang araw meron akong naging pasahero na babae. Alas 6 ng hapon nang maisakay ko siya dahil galing siya sa isang hospital. Naikwento niya habang kami ay nasa biyahe na araw-araw daw siya bumabalik sa hospital para makita ang kanyang nanay na may sakit at para maghatid ng pagkain nito. Pagkatapos ay uuwi din siya dahil sa hindi niya rin pwedeng iwan ang kanyang maliliit na anak sa bahay. Hindi rin ako pamilyar sa lugar pero parte siya ng isang barangay sa Bicol. Habang kami ay naglalakbay, napadaan kami sa isang hindi kalakihang tulay. Naikwento niya sa akin na ang tulay na ito ay may kababalaghan na kwento. Madami daw na kapag sabi na tuwing alas 12 ng ating gabi ay may batang babae na nagpapakita. Kwento daw ng kapatid niya, inabutan siya ng gabi sa bahay ng kaibigan niya dahil sa nakipag-inuman ito. Habang siya ay naglalakad ay may nakita siyang batang babae na nakaupo sa gilid ng tulay na nakayuko at umiiyak. Mga isang dipa ang layo niya sa batang babae ay tinawag niya ito ng, "Iha, anong ginagawa mo dito? Anong oras na? Ba't ka pa nasa daan? Di ka ba hinahanap ng mga magulang mo?" pero walang kibo pa rin ang batang babae. Kaya nilapitan niya ito sabay hawak sa balikat. Nang tumango ang babae ay nanlumo ito sa nakita niya. Basag ang muka at nakaluwa ang kabila ng mata. Puno ng dugo ang buong katawan. Napatakbo siya ng mabilis at animoy nagising ito sa kanyang kalasingan. Nang makauwi siya ay puno ito ng pawis at naikwento niya ang nangyari sa kanya. Kaya doon na rin kumalat ang mga kwento-kwento tungkol sa babae. Sabi ng iba kaya nagpapakita daw ang batang babae dahil sa doon siya nasagasaan at iniwan lang ang kanyang katawan sa gilid ng tulay. Mag-aalas 8 ng gabi ay nakarating na kami sa bahay ng aking pasahero dahil sa madami kaming dinaanan ng mga sirang daan kaya kami natagalan. Nang di rin kalayuan ay may nakita akong pasaherong lalaki na may dalang bata. Inarkilan niya ako ng balikan. Hahatid namin ang bata sa bahay ng manugang niya at hahatid ko ulit siya pabalik kung saan ko siya naisakay. Sobrang tuwa ko dahil sa napakadami kong pasahero sa mga araw na yun. Medyo may kalayuan ang bahay ng kanyang manugang. Nakarating kami ng alas 9:30 ng gabi. Alas 10 ng gabi nakaalis kami dahil sa nag-usap pa sila saglit. Agad ko naman siyang inihatid pabalik kung saan ko siya isinakay. Nakarating kami ng alas 11:30 ng gabi. Malaki-laki din ang ibinayad niya sa akin kaya sobrang tuwa ko dahil madami akong kita sa gabing yun. Nang papauwi na ako, di pa rin maalis ang saya ko. Nang di ko namalayan na malapit na ako sa tulay ng may kababalaghan. Habang naglalakbay ako ay malayo pa lang ay may naaaninag na akong batang nakaputi na nakatayo sa gilid ng tulay. Tinataas niya ang kanyang kamay na animoy. Gusto niyang sumakay. Dahil sa nawala na sa isip ko ang kababalaghan na kwento ng pasahero ko, hindi ako masyadong naniniwala sa mga multo ay binaliwala ko ito.
Kaya nung ako'y papalapit na sa batang nakatayo, sinabi ko sa sarili ko na ba't may mga bata pa na gumagala ng 10 oras ng gabi. Nang tinaas ko ang ilaw ng aking sasakyan ay biglang nawala ang bata. Kaya nagulat ako na may halong kaba na baka siya yung batang babae na kinikwento ng aking pasahero. Nung malapit na akong makalagpas ng tulay ay biglang nanlamig ang paligid ko at parang may malakas na buga ng hininga sa likuran ko. Nang unti-unti na akong lumingon, ay nakita ko ang batang nakaupo at nakasakay sa likod ng aking sasakyan. Nakangiti ito at basag ang mukha na puno ng dugo. Nanginig ang buong katawan ko sa sobrang takot. Humarurot ako ng napakabilis habang nagdadasal. Nang makalagpas na ako sa tulay, ay biglang umaan ang loob ng aking sasakyan at paglingon ko ay biglang nawala ang batang babae. Nang makarating na ako sa bahay ay di pa rin ako makapaniwala sa aking nakita. At hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang pagpapakita ng batang babae sa tulay. Hanggat hindi niya nakakamit ang hustisya.